Huwag mong iwanan dahil sa konting kasalanan. #relate ba? Balikan natin ang nakaraan. Ilan ba sa kanila ang iniwan o inayawan mo dahil may nagawang mali sa iyo? Ilan na sa kanila ang hiniwalayan mo dahil mas tumuon ka sa kasalanan niya kesa sa mga mabuting na idulot niya sa buhay o relasyon niyo? Kahit sa pagkakaibigan na talaga namang makakarelate sa title ng video na ito, noong nagkamali ang itinuring mong kaibigan, nagdesisyon kang iwan na siya o iwasan na siya dahil may mali siyang nagawa o maling nasabi. Hindi mo na nahanap sa puso mo na patawarin siya kahit alam mo na hindi naman niya ito sinasadya. Yes, masakit, pero nagdesisyon ka na ayaw mo na mas nakikita mo ang maling nagawa niya kesa sa dami ng tamang nagawa niya. Sayang, maraming relasyon ang nawala na tama ang simula. Nang may nagawang hindi tama, nawala. At kalimutan na lang ang nabuong samahan ng mahabang panahon at taon ang pinag-uusapan natin. Tanong, paano kung napatawad mo siya at nadugtungan pa ang dating yung magandang samahan? Ano na kaya ang naidulot sa inyo o sa iyo kung naging papagpatawad ka noong panahong yon? Ano pa nga ba ang point kung matagal nang nangyari yon? Well, ang point, baka hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Baka hanggang ngayon, marami ka pa rin isinasakripisyo na pagsasama dahil ang tinitingnan mo ay ang mga maling ito. Ang tinitingnan mo ay ang nagawa niyang mali na idinidikit mo sa pagkatao ng isang tao. Baka naman papalit-palit ka na rin ng mga kaibigan. Baka nga wala kang matalik na kaibigan. Walang close sa'yo. Dahil ikaw ang klase ng tao na mas binibigyang halaga ang mali kaysa sa dapat sana adjustments para sa isang pagsasamang tama at tatagal sana ng mahabang panahon. Hindi ko sinabi na patawarin mo ng patawarin every time na may gagawin siyang mali. Ang point ko lang, walang pagsasama sa mundo na hindi dumaan sa ganyan. Lahat nag-a-adjust, lahat nagkakaproblema. Sabi nga sa Proverbs 18:24, there are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother.